Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Natutuwa ako na ngayon ay makapag-share sa ating mga magigiting na mga cell leaders. Yung mga leaders natin dyan na kahit sa gitna ng pandemic ay nagtutuloy sa paglilingkod sa Panginoon at hindi binitawan at pinabayaan yung kanilang mga disciples. Grabe, saludo talaga ako sa inyo ha. No? At of course, yung mga kasama rin natin ngayon na yung iba sa inyo ay maaring na medyo na-discourage kasi medyo nawalan ng cell group, nawalan ng disciple. Okay? Kaya nga itong pagkakataong ito, ginagawa natin ito. Huwag kayong mag-alala kasi pwede pang bumawi. At of course, alam ko, may mga kasama rin tayo ngayon na mga nagtitrain, mga nasa SOL, and of course, maaring yung iba ay wala pa doon. Pero siyempre, dahil andito kayo, abangan natin yan ha. Eventually, dapat pare-pareho tayo magiging mga cell leaders. Ibig sabihin, mga nagdi-disciple. Okay? Ngayon ay gusto kong i-share sa inyo itong tingin ko mahalagang topic na to. No? Keeping cells healthy amid pandemic. Pag ako nagtuturo kasi sa cell group, lagi kong ine-emphasize yan. Alam nyo, mahalaga raw sa cell group ay healthy, growing, and multiplying. Pag sinabing healthy cells, of course, dapat malakas siya, buhay na buhay. Pag sinabi naman nating growing, ang tinutukoy doon ay numerical growth. At pag sinabi naman nating multiplying, ang ibig sabihin, nanganganak siya ng ibang cell group. So parang ganito yan. No? Pag sinabi nating healthy, diyan papasok, of course, yung ating pagdi-disciple, no? Yung discipleship, yung fellowship. Pag sinabi naman nating growing, diyan papasok yung ating evangelism and consolidation. And of course, pag sinabi naman nating multiplying, diyan papasok yung equipping, yung sending. Okay? Pero ngayon, with the limited time that we have, I just want us to focus on cell health. So yung nga ang pag-usapan natin, no? Keeping cells healthy amid pandemic. Bakit ba mahalagang pag-usapan to ngayon? No? Kasi sa totoo lang, alam naman natin, di ba, na dahil sa sitwasyon, ang daming mga nagiging mga casualties. Andyan na, sige, of course, nakikiramay tayo doon sa mga talagang mga nagkasakit, no, at hindi kinaya, no, so yun, mga casualties. Pero maliban kasi sa mga yan, ang dami pang nagiging mga casualties ngayon, di ba? Isa na nga ay casualty ay yung ekonomiya, no, yung mga, kailan lang nabasa ko, no, yung mga pogo mismo, no, mga talagang mga naging mga casualty, no, at dahil sa tong pogo na to ay na mga nalulugi, nagkakasarahan, alam nyo, may kasama yan, damay-damay talaga yan no? So naging casualty rin daw yung mga office spaces, no? Yung mga lugar na mga ginagamit ng mga establishmentong ito, pati actually, ito isang malaking casualty raw, yung condominiums. Ang daming mga binibitawan, yung kanilang mga nire-rent, mga kinuhang mga unit, at kaya nga talagang ang daming mga nababakante na mga unit. O baka para sa inyo na yung iba dyan, ha? Pwede nyo i-take advantage. Malaki raw ang discount, saka magbabago yung mga terms of payment. No? So, pero anyway, yan, no? Mga casualty yan, ha? Ano pa? Of course, alam din naman natin, no? Dahil mga restaurants, no? Yung aviation industry, no, yung ang dami mga nag-file ng bankruptcy na mga airlines, yung madalas naming sinasakyan pagpapuntang Bogota doon sa church ni na Pastor Cesar, yung Avianca, no, nagsara na rin, nag-file na rin ng bankruptcy, no. Ang dami, no, na iba-ibang mga industries. Andiyan na pati nga actually showbiz no. Ako actually affected talaga ako diyan kasi dapat fallback ko yan no. Kaso ang dami talaga, casualties no? Pero ito, no? Kaya ko sinisir ito. Alam nyo ba, kahit mga churches, maraming casualties. May mga nagsasarang mga congregations. And that's sad. Diba? Kaya nga mahalaga, mga kapatid, pag-usapan natin to, no? Lalo na sa atin, sa klase ng ministry natin. Alam niyo yung buhay ng mga churches natin ay talagang nakadepende ng malaki sa ating mga cell groups. Kaya, kumusta na po ang inyong mga cell groups? Yan. Ano ba? No, buhay na buhay ba? O naku pastor, mukhang naghihingalo na, no? Naku mukhang tinamaan na ng virus, no? Kaya nga po
mahalaga na talagang pangalagaan natin yung health ng ating mga cell group para wag namang mga dying cells ang mayroon tayo, no? Bakit nga ba nagkakaroon ng mga dying cells? Paano yung leader minsan saka yung member, di ba? Ang lakas ng data, patay ang dewo. Puro Netflix, wala sa network. Active sa online chat, absent sa online cell, malapit sa cell site, no? Malayo sa cell group. Nako, no? Huwag naman ganun, ha? Okay? Kasi, tingnan nyo, sa ministry ngayon, ng mga cell groups, minsan may mga cell leader, tingin ko na nag-iisip na, babawi na lang ako pag wala ng crisis. Nako, kailan pa, no? Pagpatay na ang cell group. Yung iba, pag may bakuna na, pastor, no? Cell group na ako uli, magdi-disciple na ako uli. Kapatid, pag inantay mo yung bakuna, baka by the time na i-reach out mo ulit sila, mayroon ng spiritual immunity yung mga disciple mo, di ba? Dahil sa matagal na napabayaan, no, ayun tumigas na, kaya na-immune na. Okay? Kaya nga, no, ngayon pa lang dapat ay trabahuhin na talaga natin. Okay? Ang good news ay yung ating cell group ministry pwedeng ituloy. Of course, I'm happy for those who are able to have their physical or face-to-face cell groups, no? May mga ganon. Basta siyempre, mga kapatid, no, ay andyan pa rin dapat talaga yung ating mga health protocol, no, kahit na maluwag sa lugar ninyo, okay, kung kayo ay nakakapag physical cell group. Pero ngayon nga, ang maganda po dyan, kahit walang physical cell group, pwede talaga tayong magkaroon ng digital cell group, di ba? So, pwede natin gamitin ito. So, pwede ba, Pastor, na maging healthy yung cell group sa panahon ng pandemic? Pwede ba maging healthy yung cell group, no? Kahit hindi talaga nagsasama-sama physically? Opo, pwede, no? At gusto ko pong magbigay sa inyo ng ilang tip. At actually, para maging healthy, sabi nga nila, kailangan natin ng vitamin C, no? So, ito yung mga vitamin C ng cell groups. Tatlo lang po ibibigay ko, no? Number 1 na vitamin C para maging healthy ang ating cell group ay consistency. Yan. Consistency. Ibig sabihin, regular. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. No? Noon ko pa sinasabi ito. No? Ang problema sa ibang mga cell group dyan, naging cancel group. Diba? Cancel group. Paano? No? Nung wala pang pandemic, may mga ganyan na Diba? Na kapag mayroong konting aberya, nako, wag muna tayong tumuloy. Diba? May mga, yung ibang ang cell leader, no? Pag 5 yung alaga niya, pag nagsabi yung isa, o 2, no? Di muna kami makakapunta. Ate, kuya, no? Ay sige, saka na lang. So, bira, no? Nung kahit wala pang pandemic, no? Yung iba talagang nagkakaroon talaga ng ganyang ugali minsan. Diba? Yung nagka-cancel ng cell group. Kung noon nga nangyayari yan, o di lalo na ngayon, di ba? Kaya nga if we are not careful, kikita natin ay yung iba ay pag sinabing kahit pa sabihin na weekly yung kanilang cell group, no, nako, pag tinanong mo, 1 buwan na pala, no? Yung iba matindi. No, kung gaano katagal yung virus, ganoon na rin sila katagal na walang cell group, no? So, cell group pa ba yun? Mukhang hindi na, ha? Okay? Kaya nga mga kapatid, importante po talaga ito, no? Hebrews 10 verse 25. Ano bang sabi ng Panginoon diyan sa atin? Not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, all the more as you see the day drawing near. Ang isa talaga sa kabilin-bilinan ng Panginoon, no? Yung not neglecting or meeting together, no? Alam niyo po, madalas yung iba, ini-emphasize lang po nila yan, o yung verse na yan, pagdating po sa mga Sunday services. Yeah, pwede yun, no? Pero alam po ninyo, so kung titingnan natin ang history na sa New Testament, makikita po natin na ang mga mananampalataya, hindi lang talaga pag Sunday ang tinutukoy nilang not neglecting, kundi kasama po yung kanilang mga small group gatherings, yung mga bahay-bahay na mga pagtitipon. Kaya nga sabi niya ay encouraging one another. No? Ibig sabihin,
mga small groups, no, na hindi lang sila makikinig, kundi talagang nagpapalakasan sila sa isa't isa. Okay? So mga kapatid, napakahalaga po talaga ito na gawin nating bisyo, as in regular, yung ating mga pagtitipon, yung ating mga cell meetings. Okay? Kasi tingnan nyo yung may mga taong may bisyo nga, di ba? Hindi naman napipigil May mga nakikita ako dyan, no? Mga kahit pa sabihin mong bawal, kahit sabihin mong pandemic, hindi pa pipigil May mga nagiinuman. Naku, dahil nga bisyo Di ba? So regular sila, may schedule, no? At siyempre, walang face mask yun at face shield. Wala naman, paano nga naman magiinuman, di ba? Ibig sabihin, no? Kung tong mga taong may bisyo, naku, tuloy-tuloy sila, at hindi nila pinapalagpas minsan yung kanilang mga schedule, nako, mas dapat tayo po, no? Na yung ating ministry, yung ating cell group ay tuloy-tuloy, no? Consistency. At magagawan, alam ko po, no? Magagawan po natin ng paraan. Okay, mayroon po akong nabasa no? Na mga balita nung mga nakaraan nagsasabing ang gobyerno daw natin, yung National Population Commission yata, ang tawag, sabi nila ay nag-i-expect sila na sa November maraming isisilang na babies. Bakit daw ganun, no? Kasi nga dahil sa panahon ng lockdown, no, yung mga tao ay wala na yung lalaki, babae, magkakasama, di ba yung mga ganon, no? Okay sana no? Kung ang mga tinutukoy na mga manganganak ay yung mga may asawa. Ang problema doon, ang sabi, ay malamang mga bunga ng teenage pregnancy, yung mga ipapanganak ng November, no? So, anong ibig ko sabihin dito? Ba't ay sinisir ito? Kasi nga mga kapatid, no, yung mga gumagawa ng kalokohan, nakakasingit talaga Di ba? Tayo gagawa ng kabutihan, tapos walang paraan. Come on naman, no? Kaya nga, be consistent. Meet with your cell group regularly. Make it weekly. At pag weekly, ayun, may specific time talaga. Mayroon kayong specific day, no? At talagang maging regular. Na talagang maging lifestyle yan ng cell leader at of course ng kanyang mga members. I-commit nila ang kanilang sarili dyan. Okay? That's our number 1, vitamin C. Okay? Consistency. Number 2 is contact. Contact, no? Maliban sa regular na nagmi-meet, alam nyo, dapat yung mga magkakapatid sa cell group, of course, lalo na yung cell leader sa kanyang cell member, maganda po na mayroon kayong regular din na contact. I want us to differentiate cell meeting from cell life. Okay, pag sinabing cell meeting, ito po yung sinasabi ko kanina na andyan, consistency. Ibig sabihin, ito yung nagtitipon once a week. Pero ang cell life, ito po ay throughout the week. Okay? Ang cell meeting, ito yung grupo kayo, no? Pero alam nyo, ang cell life pwedeng hindi kayo magkakasama, pero mayroong communication, mayroong contact sa isa't isa. Ang ibig sabihin kasi ng cell group, magkasama man kayo o hindi, cell grupo pa rin kayo, no? Connected pa rin kayo sa isa't isa. At hindi yung parang cell group lang kayo pag mayroong cell meeting. No, cell group kayo throughout the week. At dapat diyan binabantayan yung inyong cell life, no, na yung cell group namin, no, ay buhay throughout the week. Bakit? Meron kaming contact, no? Meron kaming relationship. Okay? So mahalaga po 'yan, mga kapatid. No, kaya nga tinuturo nga sa atin ni Bishop Oriel, di ba? Of course, yung PID, personal intentional discipleship. Pwede ba 'yan kahit sa panahon ito? Opo, di ba? Pwedeng sa pamagitan ng tawag, no? Kahit magtawagan lang, no? Pero siyempre maganda rin yung nakikita, yung sa pamagitan siguro mag-Zoom kayo, no? One-on-one, one-on-three. Okay po, pwede rin, no? Sa mga lugar na uubra to, no? Sa mga tao na po pwedeng lumabas, di ba? Yung face-to-face
talaga, no? Ako po ay nag-face to face na pakikipag-usap sa mga leaders sa church, sa mga disciples. Pero siyempre, naka-PPE, no? Hindi naman yung naka-suit pa talaga, no? Face mask, no? Face shield, at 1 kilometer ang aming distance sa isa't isa. Medyo mayroong layo-layo ng konti. Di ba? Kasi nga po, mahalaga pa rin yung regular contact. No? And when you do that, wag yung puro ministry ang pag-uusapan din. Siyempre, no? Kaya nga, this is about the person. This is about his life. Di ba? So, kumusta na ba siya sa iba-ibang areas ng kanyang buhay? No? Minsan ay yung contact na yan po pwedeng, rin, no? Hindi yung meron kayong talagang pag-uusapan na magkasamang na magkaharap o magkatawagan na mayroon kayong topic talaga, no? Na tungkol sa ganitong area ng kanyang buhay o sa area ito, no? Hindi, minsan talaga lang pwedeng basta magkasama lang, basta minsan chika-chika lang, di ba? Mahalaga po kasi yung relationship. Okay? That's number 2 na vitamin C. Yan ay contact. Okay, number 3, Christ-centeredness. Okay, napakahalaga itong vitamin C na ito. Hanggang dito lang ako sa pangatlong ito, pero magfo-focus po talaga ako rito. No? Alam nyo, ang buhay ng cell group, tandaan nating mabuti, ay hindi lang yung leader sa kayong member. Hindi lang ito tungkol sa inyo na mga tao na magkakasama. No. Ang pagkakaiba nito sa ibang mga samahan is the presence of Jesus Christ. Okay? Yung talagang andyan ang Panginoon. 'Di ba? Kaya nga sabi nga ni Apostol Juan, 'di ba, no? We are inviting you to our fellowship, and our fellowship is with God. 'Di ba? Of course para praise na 'yon, no? Pero yun nga, no, ang pagkakaiba ng cell group talaga ay hindi lang ito tao-tao. Laging dapat andyan si Lord. Kaya nga mayroong Christ-centeredness. Tingnan mo na, paano ba yung Christ-centeredness? Of course, sa pamagitan ng prayer, no, pinagpiprayan, pag tayo nag-worship, of course, mas nararanasan natin yung presence ni Lord. No? Pero sa paanong ibang paraan ba? No, masasabi natin na may andyan yung presence ng Panginoon na Christ-centered. Alam nyo, isa sa panigurado talaga na Christ-centered yung cell group natin is through this, Colossians 3:16. Tingnan nyo to. Sabi niya, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Tingnan nyo mabuti yun, ha? Let the word of Christ dwell in you richly. Alam niyo po ba, hindi mo talaga po pwedeng ihiwalay si Jesus Christ sa Word of Christ. No? Hindi mo talaga pwedeng ihiwalay si Jesus sa kanyang salita. So kung saan ang salita ng Panginoon ay tinatanggap, minamahal, no? Alam niyo po, diyan natin masasabi na mayroong Christ-centeredness. So ang cell group na nakafocus sa Word of Christ at puno ng Word of Christ, yun ang masasabi natin na Christ-centered group. Kasi po kung nagmi-meet, kung ano-ano lang pinag-uusapan, no? Puro kumustahan lang, at kung saan-saan lang nakakarating, tapos hindi na feed ng Word of God, nako, hindi mo masasabing mayroong Christ-centeredness yon. Kaya sabi niya, let the Word of Christ dwell in you richly. Mga kapatid, ha? Tandaan natin, mga cell leaders, na ang Word of God, yan ang kailangan talaga ng mga alaga ninyo. No? Yan ang power ng cell group, yung Word of God. Yun yung pinakamahalaga. Hindi yung presence mo, no? Hindi yung pagkain, no? At hindi yung physical touch mo. Di ba? No. It is the Word of God. No? Yun yung power ng cell group. At alam nyo, yun ang maganda dyan sa ministry ginagawa natin. Di ba? Sa cell ministry. Kasi nga, mayroon tayong ministry of the Word. Diba? At ang maganda rito, sa ministry of the word, kahit pala saan, kahit pala may pandemic, pwedeng-pwede nating gawin. Pwedeng-pwedeng ituloy ang cell group, ang ministry, kahit sa anong sitwasyon. Why? Because this is
the ministry of the Word. No? So tungkol ito sa Word of God. At kaya nga mahalaga po talaga ito, no? Tingnan natin. Ito ang power, yung Word of God, no? Wala yan sa lay hands, no? Kasi kung ang kinarir mo pag lay hands, o paano kang magmi-ministry ngayon? 'Di ba? Kung ang kinarir mo ay yung pag-iihip ng hangin, no? Receive the Holy Spirit. Ganun ka, no? Bawal po yan ngayon. No? Kung ang ministry mo ay Holy Kiss ministry, no? Nako, kaya nga po mabuti na lang. Ang cell group is primarily about the ministry of the Word of God. Kasi nga po, discipleship is, di ba yung salita, another word for discipleship is student, pupil. Di ba? Paano tayo magdi-disciple? Parang kung mag-aaral sila, ang dala natin sa kanila, the Bible, siyempre, no, the Word of God. Kaya nga po mga kapatid, no, mahalagang matutunan natin, magtiwala sa power of the Word of God. Especially during this time. No, na di kami magkasama talaga physically. Nagsishare lang ako. No? Naririnig lang ako. No? Pero hindi ko sila nahahawakan. No? Trust in the power of the Word of God. Kasi ang power of the Word of God does not diminish. The power of the Word of God does not diminish. Whether you meet physically or digitally, the power is always there. Tandaan po natin yan. No? Laging makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Kaya mahalagang pagtiwalaan natin ito. No? Cell leaders must always trust in the power of God's Word. Na kahit di mo nakikita yung result, hindi tangible, no? Hindi visible, keep on sowing the Word of God. Kasi hindi po na talaga nawawalan ng kabuluhan ang paghahasik ng salita ng Panginoon. No? Alam nyo, ito tong verse na to, nasabi ni Paul, 2 Timothy 2 verse 9. I love this. Sabi niya, for which I am suffering. Ano sinasabi ni Paul na, for which I am suffering? The gospel of Christ. Ayon sa verse 8. Tapos sabi niya, bound with chains as a criminal. Si Paul kasi, nung isulat niya itong 2 Timothy, nakakulong siya no? Pero ito ang maganda, yung last sentence. But the word of God is not bound. Wow, I love that. But the word of God is not bound. Tandaan po natin, sa panahon ngayon, kahit na hindi ka makalabas ng bahay, kahit may lugar na hindi ka mapuntahan, kahit wala tayong mga Sunday services na kagaya ng dati, remember, the Word of God is not bound. Kahit yung cell group mo, hindi mo mamit kagaya ng dati, remember, the Word of God is not bound. Ang iba kasi problema, di ba? Nung magkaroon ng pandemic, para nakatali. Kapatid, hindi lubid ang COVID. Hindi excuse ang virus. At hindi panglelo ang lockdown. Okay? So, kahit na anong sitwasyon, kahit na parang mayroong mga limitations, always remember, no, powerful ang Word of God. Kaya nga, huwag tayong titigil, no, sa pangangalaga ng mga tao. Pagdadala sa kanila ng salita ng Panginoon. Yun po, how do I keep my cell group healthy amid this pandemic? Vitamin C. Vitamin C. No? Consistency, of course, yung contact, and of course, Christ-centeredness. Mga kapatid, pinagkatiwalaan po tayo ng Panginoon ng mga small groups. Yung iba po sa inyo, I challenge you, pagkakatiwalaan din kayo ng Panginoon, magpagamit din po kayo sa Panginoon sa ganitong uri ng ministry. Yung iba po sa inyo, na sabi ko nga kanina, baka mamaya nawalan ng cell group, pwede pang bumawi. No? Contact them. Bawiin. Diba? Tapos, again, mag-set kayo ng inyong consistent na cell group. And see to it, napakakainin nyo talaga sila ng Word of God. Kasi tingnan nyo, no? Imimit mo sila. No? Tapos chika-chika lang kayo. No? Kaya minsan, di ba yung mga tao, parang walang gana kasi hindi naman talaga na-feed. No? Kaya nga, i-feed natin sila ng Word of God. Okay, kagaya po ng sabi ko kanina, no, na ang mga churches natin nakadepende, lalo na ngayon, ng malaki sa mga cell groups. Opo, kaya mga cell leaders, huwag niyong mamaliitin yung inyong mga ministry. Napakalaki ng role ninyo. No, na hindi lang kaming mga pastor na nagpipreach online, no, yung iba on-site, pag Sunday, no, yung mga ministry nyo, ng mga cell leaders. Napakahalaga niyan. Alam nyo ba,
sa mga bansa na bawal ang Kristyanismo, sa mga lugar na kung saan talagang hindi ka po pwedeng mag-gather ng malaki. Alam niyo ba kung ano ang bumubuhay ng malaki sa mga yon? Yung kanilang mga cell group. Diba may mga bansa ngayon no, nasa kabila ng sitwasyon na to, buhay na buhay sila ang lakas ng Kristyanismo sa kanila. Bakit? Kasi kahit wala silang Sunday service na kagaya ng ginagawa na kinasanayan natin dito, okay lang sa kanila. In the first place, hindi sila sanay doon. Saan sila sanay na sanay? Sa kanilang mga small groups. So kahit sa ganitong sitwasyon, ayun, nagpapatuloy sila at malakas sila. Again, cell leaders, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. And I thank God for your life. I thank God for your life. Remember, your labor for the Lord is never in vain. Hindi mawawalan ng kabuluhan lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon. Tuloy ang ministry. Panatilihin na malusog, malakas at buhay na buhay ang ating mga cell groups. Why? Kasi pag gano'n ang ginagawa natin, masasabi natin na yung ating mga individual na mga alaga tuloy din, buhay din, at malakas din. God bless you.